Taong 1974. Kasama namin si Lolo Doming dahil nagkaroon ng malaking problema ang aming pamilya at kinakailangang mailayo kami sa kanilang pangangalaga, kung kaya't minabuti kaming itago at itakas ni Lolo Doming dahil kinailangan din naming makalayo sa aming bayan. Nasa kabataan pa lang ng aming bunsong kapatid si Goryo nang magpaalam kami sa aming mga magulang. Noong mga panahong iyon, nagtungo kami sa Kabangkalan, Negros Occidental. Inanyayahan kami ng kaibigan ni Lolo Doming na bumisita doon dahil matagal na siyang hindi nakakabisita dito at matagal na din silang hindi nagkikita. Pinaunlakan naman iyon ni Lolo Doming at masayang-masaya silang nagkita ni Mang Toto. Kasama niya ang kanyang pamilya na magiliw na tumanggap sa mga bisita. Hindi nagtagal at nabanggit ni Mang Toto na may humihingi ng tulong sa kanya. Isang albularyo na hindi makayanan ang kapangyarihan ng isang napapabalitaang manlalason sa kanilang bayan. Noong una, ayaw makialam ni Lolo Doming dahil baka makapagdulot daw iyon ng malaking kapahamakan sa aming magkakapatid. Subalit makulit si Mang Toto dahil masyado siyang maawain sa naturang albularyo. Sige na, Doming. Alam ko namang tanyag kayo noon sa ating bayan ni Teban. Tanyag kayo sa pamumuksa ng masasamang nilalang. Kaya sana, huwag kang mag-atubiling tulungan ng ibang taong nangangailangan. Pailing na sumagot naman si Lolo Doming. Toto, tanyag ako at si Teban noong kabataan namin sa ating paaralan. Subalit iba ang sitwasyon namin ngayon. Nangangamba ako na baka may masamang mangyari sa mga apo ko. Ngayon pat nasa pangangalaga ko sila at wala man lang silang kakayahang protektahan ng kanilang sarili sa anumang masasamang nilalang. Paano kung mailigtas ko nga ang buhay ng mga taong nilalason dito? At halimbawa, dumating ang panahon na gumanti ang mga kamag-anak ng pamilya ng manlalason. Maisipan nilang balingan ng mga apo ko. Anong gagawin ko? Bumuntong hininga si Lolo Doming. Saglit na nag-isip at pagkatapos ay saka muling nagwika. Pag-iisipan kong mabuti. Ngunit kailangan kong makita ang tinutukoy mong albularyo. Dalin mo ko sa kanya. Nagkaroon ng kaunting pag-asa si Mang Toto, kung kaya't kinabukasan, sinamahan niya si Lolo Doming sa bahay ng albularyo. Pagkadating nila sa bahay kubo ni Mang Generoso, ganoon na lang ang kagalakan nito nang malaman ang kaalaman ni Mang Doming sa anumang uri ng nilalang, lalong-lalo na sa mga aswang. Mismong anak pala ni Mang Generoso ang naging biktima ng manlalason. Batay sa kwento ni Edong na anak ni Mang Generoso, nagawa niyang makipag-inuman sa kanyang mga kumpare, gayon din sa isang misteryosong binata na nakilala nila bilang Badong na nakapalagayang loob nila sa may liwasan. Hindi na sila naging mapanuri dahil mukha namang mabait at mapagkakatiwalaan ang lalaki. Subalit nung natapos ang kanilang inuman at nakauwi na siya sa loob ng bahay, nakaramdam siya ng matinding kirot sa tiyan na gumuhit patungo sa kanyang dibdib. Sumuka siya at magdamag na bumaling-baling sa higaan dahil sa sobrang pananakit, lalo na ng kanyang kasukasuhan. Nagkaroon din siya ng trangkaso at pagnanais na kumain ng laman loob ng tao. Inilarawan naman niya ang kaanyuan ng naturang lalaki at kung muli niyang makikita iyon, madali niyang makikilala dahil sa peklat nito sa muka. Nangusap noon ang albularyo. Nakakatiyak ako na nilaso ng aking anak. At hindi lamang iyon, balak pa siyang gawing aswang ng naturang manlalason. Ginawa ko na lahat ng orasyon sa panggagamot. Ginawa ko na ang lahat sa panggagamot. Ginawa ko na ang lahat sa oras ng Ginawa ko na lahat ng orasyon sa panggagamot. Subalit hindi sapat ang aking kaalaman upang magamot ko ang aking anak.
Sa pagkakataong iyon, bahagyang napaisip si Lolo Doming hanggang sa bumula ang bibig ng binata. Nanginig ang kanyang katawan. Makalipas ang ilang sandali, bigla siyang naglaway at nanlisik ang mga mata. Napagtanto ni Lolo Doming na nahawaan ng pagiging aswang ang binata. "Saglit kayong lumayo sa kanya. Ako na ang bahalang kumalaban sa nangingibabaw na halimaw sa kanyang kalooban. Sigurado kung nag-uumpisa na siyang maging bagong yanggaw sa mga oras na ito." Inilabas niya ang agimat na medalyon at bago pa siya mahablot ng binata, agad siyang nakalipat ng ibang direksyon. Kumisap-kisap si Mang Toto habang pinanood sa pakikipaglaban si Lolo Doming. Kamuntik nang masira ang dingding na yari sa kawayan sa pakikipagbuno ng binata kay Lolo Doming. Mabuti na lang nakailag ito sa manakanakang pag-atake nito. Makalipas ang ilang sandali, pinagsusuntok sa mukha ng binata si Lolo Doming. Tinadyakan at pinaghahampas, subalit hindi ito nagpatinag at tila hindi tinatablan ng anumang pag-atake. Napagod ang naturang lalaki at siya na mismo ang tumigil sa kanyang ginagawa. Doon naman nakakuha ng pag-asang umatake si Lolo Doming. Sinakal niya at pinabagsak sa kawayang sahig ang binata. Pagkatapos ay iginapos niya ang mga kamay nito nang makakuha na siya ng panali sa may lamesa. Inilabas niya ang medalyon at idinikit sa may noo nito habang inuusala ng dasal ang binata. Pumapalag ang binata hanggang sa unti-unting mawala ang panlilisik ng kanyang mga mata. Tumigil na din ang paglalaway nito at bumalik sa normal ang kanyang kaanyuan. Matapos ang ilang sandali, tumigil sa pag-usal ng orasyon si Lolo Doming at pinakawala ng binata na naliligo ng sarili niyang pawis. Tinulungan niya itong makabangon at sa isang iglap, nawala ang pagkirot ng kanyang tiyan. Hindi na siya nakaramdam ng matinding pagkagutom sa laman loob ng tao. Natuwa naman si Mang Generoso at nagpasalamat siya sa kabutihang ginawa ni Lolo Doming upang mailigtas ang kanyang nag-iisang anak. Pinasalamatan niya iyon at nagwika ng, "Kung mamarapatin mo, Ginoong Doming, pagkakaloban kita ng isang kayamanan bilang pasasalamat ko. Dahil sa iyong pagliligtas sa aking anak, sa napipintong kamatayan at panganib." "Nako, huwag ka nang mag-abala pa. Hangad ko ang makatulong sa ibang tao na walang hinihinging kapalit." Ngunit pinigilan siya ng albularyo. "Nabalitaan ko na kasama mo ang apo mo at kailangan nila ng proteksyon upang mailigtas ang kanilang mga sarili. Kaya posibleng makatulong ang ibibigay ko sa iyong kaloob upang mabigyan sila ng sandata laban sa masasamang elemento." Hindi nagsalita si Lolo Doming, bagkus ay sinundan niya ang silid na tinahak ni Mang Generoso. Pagkatapos ay nakita niya itong may kinuha sa isang malaking baul. Nagimbal siya nang mapagmasdan niya ang malaking makabuhay at isang bugkos na matutulis ng mga sibat ng kawayan. Ibinigay niya ito kay Lolo Doming at nagwika, "Ito ang pamana sa akin ng namayapa kong ama. Latigo ng makabuhay at sibat ng kawayan." Nabanggit niya sa akin na mapoprotektahan nito ang buhay ko sa masasamang nilalang. Subalit makakapaghatid naman ito ng kamalasan at kapahamakan sa aking mga mahal sa buhay. Kaya hindi ko na ito ginamit hanggang sa magkaroon ako ng pamilya. Dagdag pa nito, "Minsan akong binisita ng aking ama sa panaginip at nasabi niya na kinakailangan ko nang maihandog ang mga sandatang ito sa isang taong may busilak na kalooban na makapagliligtas sa buhay ng aking anak. Ang mga sandatang ito'y magagamit ng mga apo ng taong pagkakalooban ko nito. Kaya naisip ko na marahil ikaw ang lalaking tinutukoy ng aking ama. Kung kaya't tanggapin mo ang aking handog bilang pasasalamat at utang na loob ko sa iyo." Hindi na nagdalawang isip si Lolo Doming at tinanggap niya ang 2 sandatang pangontra sa aswang at saka siya nagpasalamat kay Mang Generoso.
Nangusap na muli si Mang Generoso. Sa oras na magkaroon ng kaguluhan o mapahamak ang mga apo mo sa pakikipaglaban sa mga aswang, ibigay mo sa lalaki mong apo ang sibat ng kawayan na makapagdudulot sa kanya ng talas ng pag-iisip at liksi na maasinta ang aswang. Samantalang ang latigo ng makabuhay naman ang makapagbibigay ng alertong paningin at proteksyon laban sa kalmot o sugat sa mga aswang. Ibigay mo ito sa iyong apong babae. Sumang-ayon si Mang Doming at pagkatapos, hindi rin sila nagtagal sa bahay ng albularyo at umalis na sila ni Mang Toto. Nakipagkwentuhan si Mang Toto kay Lolo Doming at inabot na sila ng hapon. Nang magtungo sa daan pa uwi sa bahay sila Mang Doming at Mang Toto, nadinig nila sa hindi kalayuan ang pagsigaw namin nila Eloisa at Goryo. Naalerto silang dalawa at tumakbo sila sa bakanting daan. Papalubog na noon ang araw at nakita kami ni Lolo Doming at Mang Toto na hawak ng 3 kabinataan. At ng mga sandaling iyon, nakasakal sila sa aming mga leeg. Pagkakita ni Lolo Doming sa isang binata na nagtataglay ng peklat sa mukha, sumagi sa isip niya ang itsura ng maglalason na lumason sa anak ng albularyo. Namuo ang galit niya. Walang hiya kayo! Pakawalan niyo ang mga apo ko at makipagtuos kayo sa akin! Bulyaw ni Lolo Doming. Napahalakak naman ang binatang may peklat sa mukha. Masyado kang pakailamerong tanda ka. Dapat lang namang patayin ko ang mga apo mo upang hindi ka na makaulit sa pagpapakabayani mo. Inilabas ng 3 binata ang kanilang matutulis na mga kuko at pangil. Kung kaya't napilitan si Lolo Doming na ilabas ang agimat na medalyon. Pagkatapos, sinigawan niya ako, gayon din si Eloisa. Inihagis niya ang sibat ng kawayan sa direksyon ko, samantalang ang makabuhay na mistulang latigo nasalo naman ni Eloisa. Inapakan ni Goryo sa paang binata at mabilis siyang nakawala sa mga bisig nito. Nagkagulo kaming lahat. Nakipagbuno ako sa binata na nagmukhang aswang. Tangan ko noon ang sibat ng kawayan at parang nagkaroon ako ng kakaibang init at lakas ng pangangatawan. Mukhang nakaramdam ng panganib ang aswang, kung kaya't nagbagong anyo siya at naging ganap na paniking lumipad sa ere. Samantalang sa kabilang dako naman, tumalon ng pagkataas-taas si Eloisa at pinaghahampas niya sa katawan ang isa pang aswang. Tumakbo naman si Goryo sa direksyon ni Mang Toto. Nakipaglaban si Lolo Doming habang nawawala siya, kasabay ang bagwis ng hangin kalaban ng isa pang aswang. Humanap ako ng tiyempo at biglang bumulusok ang paniki sa lupa. Nagbagong anyo naman siya bilang malaking asong bumubula ng laway ang kanyang bibig habang nagbabaga ang mga mata. Galit na galit siyang sumugod sa akin, kaya inihanda ko ang sibat ng kawayan. Dinambahan niya ako at nagpagulong-gulong kami sa lupa hanggang sa masaksak ko siya sa tagiliran ng makailang beses. Pagkatapos noon, sinibat ko siya sa iba pang bahagi ng kanyang katawan bago ko itulak palayo sa akin. Doon ko napagmasdan na malaking sugat ang nalikha ko sa kanyang katawan. Sapat na iyon upang lumabas ang kanyang masaganang dugo. Unti-unting nagbago ang kanyang anyo bilang tao at naging ganap na siyang bangkay na nalagutan na ng hininga. Nasunog naman ang buong katawan ng aswang nang pinaghahampas ng latigong makabuhay ni Eloisa bago bumulagta iyon sa lupa. Kasabay namang natupok ng apoy ang aswang na may peklat sa muka at kasunod nun, muling lumitaw si Lolo Doming. Tumakbo kami sa direksyon niya at niyakap niya kami ng mahigpit. Salamat sa Diyos at hindi kayo nasaktan. Nagalak naman kaming 3 magkakapatid at nailigtas na muli ang aming mga buhay. Lolo, malakas po ang kapangyarihang tinataglay ng latigong makabuhay at ang sibat ng kawayan. Saan po ito galing? Tanong ni Eloisa.
Bilang pasasalamat, inihandog sa akin iyan ng isang albularyo. At ang mga nakasagupa nyo kanina, mga manlalasong aswang. Simula sa araw na ito, ipagkakaloob ko sa inyo ang sibat ng kawayan at latigong makabuhay upang matulungan nyo ako na mapuksa ang mga aswang at ang iba pang mga masasamang nilalang sa ating paligid. Sa pagkarinig namin ni Eloisa ng mga katagang iyon, sobrang natuwa kami dahil malaking oportunidad at responsibilidad ang ipinataw sa amin ni Lolo Doming. Ikaw, Nanding at Eloisa, ang magiging pananggalang ni Goryo sa mga gustong magtangka sa kanyang buhay gamit ang kapangyarihan ng mga pamuksa sa mga halimaw. Sumang-ayon naman kaming parehas ni Eloisa at dahil doon, nag-umpisa na kaming lumakad patungo sa bahay ng pamilya ni Mang Toto. Hindi nagtagal, umalis na din kami sa bahay ni Mang Toto at malaki ang pasasalamat niya sa aming pagpunta sa kanilang bayan. Naisipang manirahan ni Lolo Doming sa probinsya ng Quezon. Nagpatayo siya ng maliit na kubo sa may kakahuyan kung saan hindi masyadong maraming taong nakatira doon. Nabalitaan pa niya noon na nasa probinsya din sa Quezon si Lolo Teban at nakatira din ito sa liblib na lugar kasama si Lola Paulina at ang apo nitong nagngangalang Andy. Hindi huminto ang pakikipaglaban namin sa mga aswang. Nang makarating kami sa probinsya, doon na namin pinagpatuloy ang aming pag-aaral. Nalaman din namin na mas maraming naglipa ng mga aswang sa lugar namin. Dumako ang araw at ginabi kami sa daan ni Eloisa. Uuwi pa lamang sana kami ng bahay, buhat sa pangangahoy, nang makasabat kami ng boroka na kawangis ng manananggal. Bago pa siya humiwalay sa kanyang katawan, mabilis kaming umatake ni Eloisa. Pinaghahampas ni Eloisa ang ibabaw ng katawan nito, samantalang sinibat ko naman ito sa dibdib. Hindi na namin hinayaang makatakas ang boroka. Umatungal siya ng pagkalakas-lakas at pinipilit na bunutin ang sibat nito sa dibdib. Subalit nang hihina na siya at hindi na nakayanan ng sakit hanggang sa bawian na ito ng buhay. Pagka-uwi namin sa bahay, katakot-takot na sermon ang inabot namin kay Lolo Doming. Subalit nakita rin namin ang pangingislap ng kanyang mga mata sa lubos na paghanga sa aming dalawa ni Eloisa. Hindi nagtagal at may napabalita ang mga dangga at mandurugo na umaatake at pumapatay sa mga kadalagahan at kabinataan sa aming bayan. Dumating din ang araw na may nakilala kaming binatilyo sa may kakahuyan. Kakatapos naming mamalengke noon sa bayan nang makasalubong namin ang binatilyong iyon. Nalaman naming Andy ang kanyang pangalan at malapit lamang siya sa aming tahanan. Namumuhay siya kasama ang kanyang lolo at lola, kaya naman namuo ang hinala naming magkapatid na malamang ang lolo niya ay si Lolo Teban na matagal nang hinahanap ni Lolo Doming. Hindi nga kami nagkamali. Natuwa at nangislap ang mga mata ni Lolo Doming nang mapabalitaan niya ang binatilyong nakilala namin sa kakahuyan. Kapag dumating na ang panahon ng kagipitan at kinailangan niya ang tulong niyo, huwag kayong magdadalawang isip na tulungan siya. Nakakatiyak ako na may natatangi din siyang kakayahan katulad ng kanyang Lolo Teban. At sa tamang panahon, magkikita kami ng aking kaibigan. Sa pagkakataong iyon, napuno kami ng pananabik at kaunting kaba sa kasunod na mangyayari sa amin sa naturang probinsya. At nagpatuloy pa rin kami sa paggamit ng mga sandatang pamuksa ng aswang. At hanggang sa ngayon, patuloy naming ginagamit at inaalagaan ang mga sandata naming ipinagkaloob sa amin ni Lolo Doming. Upang kasama niya kaming maprotektahan ang taong bayan, gayon na din ang aming bunsong kapatid na si Goryo. Taong 1987, nagtungo kami nila Lolo Doming at ang mga kapatid ko sa Baryo Puting Bato sa Calaca, Batangas upang doon ay magbakasyon ng 2 buwan sa aming tiyahin na anak ni Lolo Doming na si Tia Consolacion.
Noong una, naging simple at masaya ang aming pananatili sa kanilang tahanan. Ngunit dahil nakatira sila sa baryo at napapamugaran iyon ng iba't ibang uri ng mga nilalang, hindi naging madali sa amin ang naging bakasyon namin. Isang gabi, papauwi na kami noon ng bahay nang mapadaan kami sa may kakahuyan nang makaengkwentro si Lolo Doming ng mga balbalan na paikot-ikot sa ere. Nanlilisik ang mga mata nito at talagang kakaibang pagkadambuhala nito kumpara sa iba pang mga ibon. Sumandali kaming napansin ng dalawang balbalan at mabilis itong nagsiliparan patungo sa aming kinatatayuan. Nag-umpisa kaming maghiwa-hiwalay ni na Kuya Nanding habang pinoprotektahan niya ang bunso naming kapatid na si Goryo. Sinalakay ng balbalang aswang si Lolo Doming kung kaya't inilabas nito ang agimat niyang medalyon, kaya bigla siyang naglaho sa kawalan. Kasabay noon ang mabilis na bagwis ng hangin sa paligid. Napahinto ang dalawang balbalan. Lumingalinga sila sa paligid at pilit na hinahanap ang presensya ni Lolo Doming, subalit nabigo silang matagpuan iyon. Humanap naman kami ng tiyempo na makaatake ni Kuya Nanding gamit ang sibat ng kawayan at latigong makabuhay. Nagsanib puwersa kaming magkapatid at hinampas ni Kuya Nanding sa malalaking pakpak ang balbalan, samantalang sinibat ko naman ang bahaging dibdib ng isa pang balbalan habang nakikipagtagisan ako ng bilis at liksi sa pag-ilag sa kanyang matutulis na kuko. Medyo nakakapagod at talagang nahirapan ako na maitarak ang naturang sibat dahil sa taglay nitong katusuhan. Nalaman niyang aatake ako kung kaya't bigla-bigla siyang lumilipad ng papaitaas. Kapag sinusunggaban naman niya ako, iniwawagwag nito ang kanyang mga malalaking pakpak na nagtataboy at sumusugat sa aking balat. Kung kaya't umisip ako ng ibang paraan at umaktong natatakot at umiiwas sa kanyang pag-atake. Nakakita naman ng balbalan ng kahinaan ko at sa pagkakataong iyon, dinoble niya ang kanyang bilis upang umatake gamit ang matutulis niyang kuko at malalaking pakpak. Ngunit hindi siya nagtagumpay. Biglang lumitaw sa aming harapan si Lolo Doming at ubod lakas na pinagsusuntok iyon at kinapitan ng pakpak ng balbalan. Nakipaglaban siya dito ng lakas sa lakas, kung saan-saan silang direksyon na pahampas, at iyon ang naging dahilan upang makakuha ko ng tiyempo na masalag ko ang pag-atake ng aswang. Lumipas pa ang ilang sandali, nagwika sa akin si Lolo Doming. Eloisa, hampasin mo na ang balbalan gamit ang latigong makabuhay. Sikapin mong mapahina ang kanyang kapangyarihan habang inihahanda ko ang pulang posporo. Madali ka! Sumang-ayon naman ako at mabilis na kumaripas ng takbo patungo sa kanilang direksyon. Hinawakan kong mabuti ang latigong makabuhay at sunod-sunod na pinaulanan ng hampas ang naturang aswang at doon na mismo pinakawalan ni Lolo Doming ang mga pakpak nito. Wala namang nagawa pa ang aswang kung hindi ang umungol at magwala dulot ng masakit na paghampas ng latigo. Hindi nagtagal, kiniskis ni Lolo Doming ang pulang posporo at pinahinto niya ako sa paghampas ng mapagtanto niya na nanghihina na ang kapangyarihan ng balbalan, dulot ng maraming latay sa katawan nito. Sa puntong iyon, nagningas ang dulo ng pulang posporo at mabilis niyang itinapon ito sa katawan ng balbalan, kung saan sumigaw ito ng pagkalakas-lakas habang nilalamon na malaking silab ng apoy. Samantalang napatay naman ni Nanding ang isa pang balbalan, na itarak niya sa dibdib nito ang sibat ng kawayan at namatay ito na dilat ang mga nagbabagang mga mata. Lumabas mula sa pinagkukublihang punong kahoy si Goryo at nasaksihan niya ang kamatayan ng dalawang balbalan.
Hindi na kami nagtagal noon sa lugar na iyon at nagmadali kaming umuwi sa aming bahay. Lubos naman ang pag-aalala sa amin ni Tia Constancia, gayon din ang anak nitong si Jaime na buong hapon na naghihintay sa aming pag-uwi. Nakahinga lamang siya ng maluwag nang malaman niyang napatay namin ang 2 aswang na nakainkwentro namin. Nagsalo-salo kami sa hapunan at napagkwentuhan namin ang patungkol sa aswang na nakasagupa namin sa kakahuyan. Pagkalipas ng ilang saglit, nagwika si Kuya Nanding kay Lolo Doming ng, "Lolo, ano po bang uri ng aswang ang napatay natin kanina?" Tumugon naman si Lolo Doming, Sa tingin ko, mga dayuhang aswang ang nakasagupa natin. Tinatawag silang balbalan at pinaniniwalaan silang mga tausog na kayang magbago ng anyo bilang mga aso o maging ibon na talagang pinang-iilagan at kinakatakutan ng mga tao doon sa Kabisayaan. Sumabat naman sa usapan si Tia Constancia. "Nako, mabuti na lang. Nakaligtas kayo kanina sa mga aswang. Tatay Domeng, mukhang mapanganib na po kung magpapatuloy kayong makipaglaban sa mga aswang kasama ang mga pamangkin ko. Hindi na ito katulad ng mga dati niyong pakikipaglaban sa mga kampo ng kadiliman. Kaya kung maaari lang, bawasan na ninyo ang makipagsagupaan dahil lubos na ang pag-aalala namin ng mga anak niyo." Anak, huwag kang mag-alala. Sinanay ko sa pakikipaglaban ng aking mga apo at saka may pangako ko sa diwatang nagkaloob ng agimat na medalyon at pulang posporo na hanggat nabubuhay ako, gagampanan ko ang pagliligtas sa sangkatauhan. Tandaan mo yan. Huminga ng malalim si Tia Constancia, ngunit hangang-hanga naman kaming magkakapatid sa ipinapakitang katapangan at determinasyon ni Lolo Doming. Muling nangusap si Tia Constancia. "Siya nga pala, balita dito sa ating bayan, may mga masasamang nilalang na pumapatay at dumudukot sa mga residente dito sa baryo. Nakikita ang mga bangkay sa gawing tabi ng puno ng akasya na malapit sa tulay na nasa pagitan nitong baryo at kabilang baryo. Kaya mag-iingat kayo na magawi sa lugar na yon." Sumabat naman sa usapan si Goryo. "Lolo Doming, sa pagkakataong ito, pwede na po siguro akong tumulong sa inyo na lumaban sa mga aswang. Binatilyo na ako at hindi na bata para protektahan nyo. Kaya posible na akong matuto at makipaglaban sa iba't ibang uri ng aswang." Sa puntong iyon, sumagot sa mahinahong paraan si Lolo Doming na puno ng parangal kay Goryo. Apo, hindi pa ito ang tamang oras. Hayaan mong dumating ang pagkakataon mo. Darating din ang araw na magiging ganap ka din na mandirigma. Kumontra naman si Nanding. "Ay, hindi pwede. Masyado ka pang bata, Goryo. Pwedeng-pwede ka pa rin mapahamak. Kaya itigil mo muna ang pamimilit sa sarili mo." "Pero kuya, tumahimik ka na. At saka hindi mo nga may pagtanggol ang sarili mo laban sa mga masasamang tangka ng mga aswang. Kaya huwag kang magtapang-tapangan dyan. Mas lalo tayong mapapahamak kung hahayaan ka lang naming humawak ng mga sandata. Kaya manatili ka lang sa tabi namin." Sumabog ang inis ni Goryo at mabilis siyang tumayo mula sa kanyang kinauupuan. "Yan naman lagi ang tingin mo sa akin, kuya. Mahina. Masyado mong minamalit ang kakayahan ko. Kaya wala na akong ginawa kung hindi magtago na lang sa tabi nyo ni Ate Eloisa. Hindi na ako bata para diktahan at takot-takutin nyo. Ito ang tandaan mo, kuya. Dadating ang araw na hindi mo na ako masisindak. Papatunayan ko sa'yo na kaya kong ipagtanggol ang sarili ko sa anumang aswang sa paligid." At pagkatapos nun, walang ano-anong tumalikod siya sa aming lahat at dire-diretsyong nagtungo sa kanyang silid tulugan na hindi man lang inubos ang kanyang pagkain. "Goryo, bastos ka! Bumalik ka nga dito!" Bulyaw ni Kuya Nanding.
Nag-umpisa akong tumayo at kinausap ko si Kuya Nanding. Kuya, ako na ang bahala kay Goryo. Hindi ko na hinintay pa ang sasabihin niya at nagtungo na ako sa silid tulugan ni Goryo. Pagkadating ko sa may pinto, kumatok ako ng 2 beses. Tinanong ako ni Goryo at nang malaman niya na ako ang nasa labas ng silid, saka pa lang niya ako pinapasok sa loob. Binuksan ko ang seradura at natagpuan ko si Goryo na nakahiga sa kama at manakanakang may mga luhang umaagos buhat sa kanyang mga mata pababa sa kanyang pisngi. Nang mga oras na iyon, sinubukan kong lumapit at kausapin siya. Huwag na sanang sumama pa ang loob mo kay Kuya Nanding. Pinoprotektahan ka lamang niya sa anumang masamang pwedeng mangyari sa'yo. Alam mo naman na bunso ka naming kapatid at hindi pa handa ang katawan at isip mo sa pakikipaglaban. Kaya huwag kang mainip at hintayin mo ang iyong pagkakataon hanggang sa makahanda ka sa tamang panahon. Ate, ayoko kasing lagi na lang ako minamalit ni Kuya Nanding. Parang pakiramdam ko pabigat ako sa kanya dahil wala akong kakayahan na tulad yung 2. Goryo, huwag mong isipin yon. Mahal na mahal ka namin ng Kuya Nanding mo. Sinikap ko siyang abutin at niyakap ko siya ng mahigpit. Ipinanatag ko ang kanyang kalooban habang pinagsasabihan siya ng mga positibong pananalita. Hindi nagtagal, nakatulog siya ng mahimbing, kaya minabuti ko na muna siyang iwanan sa kanyang silid tulugan. Akala ko noong umaga, magiging maayos ang lahat, subalit nagulat ako nang kinaumagahan ay wala siya sa kanyang silid tulugan. At walang makapagsabi kung nasaan si Goryo. Kailangan na po natin siyang hanapin at baka kung nasan po siya nagpunta, dulot ng mga nangyari kagabi. Pag-aalala ko. Tumugon naman si Lolo Doming. Kumalma ka lang, Eloisa. Walang mangyayaring masama kay Goryo. Malamang, nagpapalipas lamang siya ng sama ng loob. Hindi ka na nasanay sa kanya. Talagang umaalis ng bahay iyon kapag napagsabihan. Pagkatapos ay umuuwi naman tuwing hapon. Kikilos lamang tayo kapag dapit hapon na at hindi pa siya umuuwi dito. Pinilit ko na pakalmahin ang kalooban ko. Ngunit napansin ko sa mga mata ni Kuya Nanding ang matinding pagsisisi at pangangamba kay Goryo. Kahit naman matigas ang kalooban niya sa mga pagkakataong nag-aaway sila ng aming bunsong kapatid, nandoon pa rin naman ang pagtrato niya bilang kapatid dito. Inabot na ng takip silim at wala pa rin si Goryo. Nagpasya kaming igayak ang aming mga kagamitan. Iisa lang ang lugar na naiisip namin na pwedeng puntahan ni Goryo, ang tulay sa may tabing ilog. Malamang ay gusto niyang malaman kung may katotohanan ang mga serye ng patayan sa puno ng akasya na malapit sa naturang tulay. Nagpaalam kami kay Tia Constancia at Jaime at bakas na naman sa mukha nila ang matinding pag-aalala. Tinahak namin ang kasukalan ng kakahuyan kung saan narating namin ang bahaging tabing ilog kung saan ay mayroon doong tulay na yari sa kable. Iyon ang nagdudugtong sa aming baryo at kabilang baryo. Doon dumaraan ang ibang sasakyan na may dalang produkto na iniluluwas sa kabilang baryo. Nag-aabang kami at nagkubli sa matatalas na matataas na damuhan, gayon din sa mga punong kahoy. Napansin naming dumaan sa may tulay si Goryo. Binalak na sana naming sundan ito at puntahan, subalit pinigilan kami ni Lolo Doming. Hayaan na lang daw muna namin si Goryo at obserbahan kung anong kanyang ginagawa. Lumagpas na siya noon ng tulay nang may namataan siyang nakahandusay na lalaki sa may puno ng akasya. Noong una, naghihingalo pa iyon at may galos siya sa buong katawan habang umaagos ang sariwang dugo nito sa may tagiliran. Binalak na sana siyang tulungan ni Goryo, subalit laking gulat niya nang mawalan na ito ng hininga at tuluyang mawalan na ng buhay.
Ganoon na lamang sumiklabo ang matinding takot sa kanyang mga mata. Nanginig ang mga kamay niya hanggang sa napalingon siya sa dakong tulay kung saan nasabat niya ang isang malaking aso na may nanlilisik at nagbabagang mga mata. Umatungal ang aso bago sumalakay sa kanya. Napatili ako, ngunit mabilis na tinakpan ni Kuya Nanding ang aking bibig upang tuluyan akong matahimik. Inilihis namin ang aming paningin sa direksyon ni Goryo at nakita naming takot na takot siyang humahangos habang tumatakbo ng mabilis papalayo sa humahabol sa kanyang malaking aso. Tumayo kami nila Lolo Doming at Kuya Nanding at sinundan namin ang direksyon na tinahak ni Goryo. Lumipas ang ilang minuto na walang naturang aso. Lumingalinga sa paligid si Goryo at nakahinga siya ng maluwag nang mapansin na wala na ang asong humahabol sa kanya. Napatingin siya sa isang tabi at may mga natanaw siyang liwanag sa hindi kalayuan. Hindi ito katulad ng ibang liwanag na sumasabog ang silaw, ngunit kumikislap-kislap iyon na animoy mga mata. Hindi namin malaman kung anong katapangan ang bumalot kay Goryo at tinahak niya ang landas na kinaroroonan ng liwanag. Napasinghap siya ng tuluyang makalapit doon. Isa iyong malaking bunga ng pinya. Maraming mata ang pinyang iyon, subalit kapansin-pansin ang isa nitong mata na hindi katulad ng iba nitong mga mata. Tila diamanting nagliliwanag iyon, at ng mga sandaling iyon, walang pag-aalinlangang kinuha iyon ni Goryo at napagtanto na madali pala iyong makuha. Isang kulay dilaw iyong diamante na mukhang makapagbibigay ng pambihirang kapangyarihan kay Goryo. Pagkakuha ni Goryo sa nangingislap na mata ng pinya, lumingalinga pa rin siya sa paligid upang makatiyak na walang anumang sumusunod sa kanyang aswang. Nangusap naman si Lolo Doming sa mahinang boses. Nakuha ni Goryo ang gantimpala mula sa kalikasan. Nagkatinginan kami ni Kuya Nanding na naguluhan sa kanyang mga tinuran. Lolo, ano po ba ang ibig niyong sabihin? Tanong ni Kuya Nanding. Apo, isa iyong mutya ng pinya na kaloob ng kalikasan kay Goryo. Nanindig ang balahibo naming magkapatid. Hindi naming sukat akalaing pagkakalooban ng kalikasan si Goryo ng isang mutya. Hindi pa noon natatagalan at biglang nagsisigaw si Goryo. Subalit wala naman kaming makitang aswang sa paligid. Tara, susugod na tayo! Utos ni Lolo Doming. Sumang-ayon kami ni Kuya Nanding. Kahit wala naman kaming makitang anumang kalaban. Nagtungo kami agad sa lugar kung saan nandoon si Goryo. Inilabas ni Lolo Doming ang umiilaw niyang agimat at naramdaman niya ang panganib. Nakita naman kami ni Goryo at bumukas ang mga ngiti sa kanyang muka, ngunit mabilis din na napalis nang mapagmasdan niya ang mga nilalang na hindi namin nakikita. Umalerto kayo! Nakakaramdam ang agimat ko ng mga aswang na malapit lang dito sa ating paligid. Saad ni Lolo Doming. Inilabas namin ni Kuya Nanding ang mga sandata. Biglang nanduro si Goryo at ipinakita niya sa amin kung saang bahagi naroon ang mga aswang. Kuya Nanding, nasa bahaging kanan ng aswang na malapit sa kinatatayuan mo. Ikaw naman, Ate Eloisa, hawakan mong mabuti ang latigo ng makabuhay dahil may nakaabang sa iyong aswang. Napakunot noo si Kuya Nanding. Goryo, paano mo nakikita ang mga aswang? Samantalang wala namang kaming nakikita ang aswang sa paligid. Tumugon si Goryo. Hindi ko rin po alam. Basta na lang nagbukas ang aking ikatlong mata at bigla ko na lang nakita ang mga nilalang sa aking diwa. Sumabat naman sa usapan si Lolo Doming bago siya gumamit ng tagabulag. Ang mutya ng pinya ay kayang magbigay ng pangitain, babala at palakasin ang ikatlong mata ng taong bibiyayaan ng kapangyarihan nito.
Nagimbal kami ni Kuya Nanding at sinulyapan namin si Goryo bago kami umalerto at tumalas ang pag-iisip sa mga aswang na may tagabulag. Ibinasiwas namin ang aming mga sandata at nahagip namin ang mga aswang at hindi pa rin sila nagpapakita. Ngunit naramdaman namin ang kanilang presensya. Pinaghataw ko ng latigo ang aswang, samantalang iwinawasiwas ni Kuya Nanding ang hawak na sibat hanggang sa makasapul siya ng isang aswang. Bigla itong lumitaw na may saksak sa noo at dibdib nito bago iyon bumulagta sa lupa. Saglit namang may kamuntik ng makahagip kay Goryo. Mabuti na lang, mabilis niyang itinuro kay Kuya Nanding ang aswang at agad nitong napatay iyon. Samantalang si Lolo Doming naman nakikipaglaban sa aswang. Parehas silang may tagabulag. At ng mga sandaling iyon, nararamdaman na lang namin sila sa tuwing may gumagalaw na punong kahoy o may dumadagundong na bulto sa lupa. Hindi nagtagal, naubos ang aswang sa paligid. Bumalik si Lolo Doming at nagyakapan kaming magkakapatid dahil walang nasaktan ni isa sa amin. Pagkatapos nun, nagwika si Kuya Nanding kay Goryo. Goryo, patawarin mo ako sa pagiging pusong bato ko sa'yo. At paminsan-minsan, mapagmatas ako. Gusto ko lang maprotektahan ka sa anumang panganib. At iyon ang ipinangako ko sa ating mga magulang. Hindi mo ko masisisi kung bakit may pagkakataong tinatrato pa rin kitang bata. Pero sa nasaksihan ko ngayon, napatunayan mo sa sarili mo na kaya mo na rin palang maging matapang at malakas ang loob na humarap sa anumang panganib. Napangiti naman si Goryo. Kuya, patawarin mo din ako sa katigasan ng ulo ko. Ngunit nangangako ko sa inyo ni Ate Eloisa at Lolo Doming na hindi na ako muling magpapasaway at ako ang magsisilbi niyong mga mata sa mga aswang o masasamang nilalang na hindi nakikita ng matang mortal. Pakakaingatan ko ang kapangyarihan ng mutya ng pinya sa mabuting paraan. Ginulo naman ni Lolo Doming ang buhok ni Goryo. Humahanga ako sa kalakasan mo, Goryo. Ngunit ano man ang makita mo, huwag kang matakot na sabihin sa amin. Nandito lang kami na handang gumabay at sumuporta sa'yo. Tandaan mo yan na po. Lolo, marami pong salamat. Nagkatawanan pa kami noon at pagkatapos ng ilang sandali, nag-umpisa na kaming maglakad pabalik sa bahay ni Tia Constancia. Pagkatapos ng 2 buwan, bumalik na kami sa aming tahanan sa probinsya sa Quezon, kung saan ay kapiling namin si Lolo Doming. Nakita din namin ang lakas at kapangyarihan ni Goryo. May kakayahan na din siyang kumausap ng mga kaluluwa, engkanto, diwata, kapre, tikbalang, at maging ang mga nakakatakot din na nilalang na nakikita niya tulad ng mga tiyanak at iba't ibang uri ng aswang at maligno. Siya din ang nagsisilbi naming mata sa mga umaataking aswang na nagtataglay ng tagabulag na pumapatay ng mga tao sa aming bayan. Kaya naman ganoon na lang ang pasasalamat ni Lolo Doming na kahit nagtataglay kami ng mga kakaibang kakayahan, inililigtas pa din kami ng Panginoong Diyos. Kaloob na din marahil ng diwata na nagkaloob ng agimat kay Lolo Doming ang kaligtasan ng kanyang buhay, gayon din ang buhay naming magkakapatid. Inakala ng iba na nasisiraan na siya ng ulo pagkatapos naming makapagbakasyon sa Batangas. Subalit nung makausap ng duwende si Goryo, napigilan nito ang pagsama ng batang paslit at lubos na humanga ang aming mga kababayan. Lalong-lalo ng magkakapatid na Andy at Miguel na talagang malaki ang tiwala sa aming kakayahang magkakapatid. Magpasa hanggang ngayon, tangan pa rin ni Goryo ang mutya ng pinya at hindi niya ipagkakalat sa mga tao sa buong bayan ang kanyang tinataglay na kapangyarihan. Tanging kami at ang pamilya ni na Andy at Miguel lamang ang nakakaalam ng kanyang sekreto at pinangangalagaan namin sa loob ng maraming taon. Hanggang dito na lang po ang aming karanasang magkakapatid kasama si Lolo Doming.
laban sa mapaminsalang aswang, gayon din ang dulot na kagalingan ng tangan-tangan ni Goryo, ang mutya ng mata ng pinya.